Natalo ang Barangay Ginebra dito sa Governors Cup at sa pangalawang pagkakataon, nag-champion itong TNT Tropang Giga. 0-2 na si Justin Brownlee at ang Ginebra kontra dito kay RHJ at sa TNT. At dahil dito maraming question ngayon ang lumulutang. Unang-una, papalitan pa ba ng Barangay Ginebra ito si Justin Brownlee dito sa darating na Commissioner's Cup? Dati hindi mo itatanong ang ganyang bagay, pero ngayon sinabi ni Coach Tim Cone na kay Justin Brownlee yan kung gusto pa niya maglaro dito sa Commissioner's Cup o hindi. Dahil ang Commissioner's Cup malapit na mag-umpisa at mukhang ito si Justin Brownlee ay pagod na. Pero hindi lang pagod ang dahilan kung bakit masama yung performance niya doon sa finals kumpara dito kay Ronde Hollis Jefferson. Nandyan na rin yung edad. Nakita natin kung ano pinakaiba ng isang 28-year-old na player na si Ronde dito kay Justin Brownlee na 36 years old na. At tandaan natin, ito si Justin Brownlee, hindi ganyan ang laro niyan. Pero kitang-kita doon sa game, wala nang lift. Hindi na siya katulad nung dati madaling napapagod at palagi na nagkaka-cramps. Kaya sa ngayon, dito natin masasabi na itong si Justin Brownlee ay may posibilidad na hindi na yan maglaro dito sa Commissioner's Cup. Ang tanong, kung hindi maglalaro sa Commissioner's Cup si Justin Brownlee, ay babalik pa kaya yan sa susunod na Governor's Cup? Dahil by the time na magkaroon ng Governor's Cup ulit, ay baka ito si Justin Brownlee, ano na yan, 37 years old na. Pwede pa kaya yan dito sa Barangay Ginebra. At hindi pa sigurado kung magkakaroon ng Governor's Cup sa susunod na season dahil baka maging dalawa na lang ang conference ng PBA, Commissioner's Cup at Philippine Cup. At kung unlimited height yung Commissioner's Cup, paano ang mangyayari dito kay Justin Brownlee? So iyan ngayon ang magiging tanong dito sa Barangay Ginebra. Bukod dito kay Justin Brownlee, ang isa pang issue na kinakailangang i-address ng Ginebra dito ay yung mga players nila. Maliwanag pa sa sikat ng araw na kulang sila sa big man. Hindi natin sinasabi na kaya nanalo Ginebra ang TNT dahil may injury Ginebra. Hindi ganun. Dahil ang TNT, wala din dyan si Brandon Rosser. Nag-champion TNT dahil mas maganda yung performance nila dito sa Governor's Cup. Bigyan natin sila ng kredito. Pero itong Barangay Ginebra, maliwanag na kinakailangan nila ng big man dahil hindi po pwede si Japet na ginarlang yung sentro nila buong game. Si Japet hindi na rin bata. At nakita natin ngayon dito, saan parte ba natalo Ginebra? Nakita natin kapag si Japet ay nilalabas, piyesta sa rebounds itong si Kelly Williams at itong si RHJ. Si Kelly Williams, kasing edad na yan ni Japet, matanda na rin o mas matanda pa. Pero ang advantage ni Kelly, nandiyan si Poy Eram at si Calvin Oftana na pwede siyang palitan doon sa kanyang slot. So, ilang minuto lang siya maglalaro. Ito si Japet, babad na babad. Dito natin makikita na iniinda talaga ng Ginebra yung pagkawala nitong si Christian Standhardinger. Pero sa bagay na yun, wala namang choice ang Ginebra dahil sabi ni Coach Tim Cone, si Standhardinger ang nag-request ng trade. Nakuha nga nila si Isaac Go pero na-injure naman. At sa totoo lang, sa tingin ko, hindi magiging factor itong si Isaac Go dahil wala naman niyang maidedepensa kontra kay Kelly Williams at Poy Eram. Kaya nga napansin niyo si Isaac Go nung hindi pa na-injure, halos hindi nagagamit ni Coach Tim Cone. Kaya ngayon, itong Barangay Ginebra, maraming mga question na kinakailangan sagutin. At kinakailangan masagot nila yan kaagad-agad dahil ang Commissioner's Cup ay malapit nang mag-umpisa. At kinakailangan ng pag-isipan ng Ginebra kung si Justin Brownlee ba magiging import nila o hindi. Dahil kapag medyo na-late ang Ginebra sa pagde-decide, magkakaproblema sila sa pagkuha ng import kung si Justin Brownlee ay hindi maglalaro sa Commissioner's Cup. Kaya maraming question ngayon na dapat harapin at dapat sagutin si Coach Tim Cone, pati na ang Barangay Ginebra.